Ito, pwedeng lagyan siya ng konting pineapple. Parang lalong lalabas yung flavor ng ito. Kung meron naman pwedeng lagyan natin yan ng beets. Parang lalong lalasa yung ano. Ito lalabas na talaga yung lasa ng ham. Ihalo natin doon sa minuto natin. Ihalo-halo natin doon sa minuto natin na mixado. O, pwedeng kainin lang yan. O, pwede rin kainin na ganito na. Kung ganito lang, lalagyan mo siya ng, meron kaming sauce lagi na piniprepare. Ito yung sauce ng ham namin. Yan. Ito na yung binagyan ng sauce. Tapos, ayan, pwede na siyang ulam na ganyan. Ayun ba? Yan, ito isang recipe na ng ham namin. Pwede mo na siyang kainin. Pwede mo na siyang i-serve sa umaga o sa tanghali na ganyan lang. Ang susunod naman, kung gusto nyo, pwede nyo siyang ilagay sa carbonara. Yung carbonara kasi, alam naman natin paggawa ng sauce. Yung carbonara naman, parang ito-toast mo lang yung ham. Hindi pa tungan mo. Ano din? Kasi lang. Kunting mantika lang. Kasi ang aim natin ngayon, ito-toast natin yung ham. Pero ito yung mga bits. Yung mga natatanggal na siya. Pag nagkumain tayo ng ham, yung mga pwede rin yung gamitin na Ito, ito-toast natin ng ito. Tapos, pag nandun na yung carbonara, yun yung ibubudbud natin siya. Yung iba, pwedeng ihalo mo siya, ilagay mo siya dun sa sauce. Yung iba, pag nakahalo na, luto na yung carbonara, ilalagay mo siya dun sa taas ng carbonara. Dapat medyo dry siya. Parang siya, kasi kung minsan pwede rin yung tinapa-flakes, pwede rin yung bacon, pwede rin itong ham. Ayan, eto na siya, na-flakes na siya, ilalagay natin siya, ibubudbud natin sa carbonara na luto natin. Eto meron ako isang paboritong laging ginagawa. Ito, actually, hindi ko alam na ganito. Sinubukan lang namin, naghahanap kami kung saan namin siya ilalagay. So ngayon, ang ginagawa namin,
instead of the yung shawarma, instead of the beef, ang ilalagay namin yung ham namin. So, ang tawag namin doon, pita ham. Ang una, hindi naman siya fry, parang stir fry lang yung ham. Na slice yung ham. Pwede rin yung maliliit. Alam niyo yung pagkaano ng shawarma, pwede rin yung ganon. So, pwede rin yun yung ginagawa namin. Pag wala ka ng slice, kung kinain na lahat ng slice, tapos meron kayong mga maliliit, pwede, gagawin din yon. So, eto, yung pinaka-paborito namin isang produkto ng ham namin, eto yung pita ham. Yan, stir fry natin siya. Lagyan mo siya ng sauce. Habang niluluto mo siya, parang lalabas yung medyo matamis na pita ham. Pero kung gusto nyo ng yung hindi matamis, gusto nyo na maalat-alat, pwede hindi nyo siya lagyan. Pero sa amin kasi na pansin namin dun sa mga kumukuha sa amin, gusto nila yung medyo lasa ng sauce namin, lagi nilang hinahanap yon. Kaya naisip ko, kaya ako, lagi kong nilalagyan siya ng sauce. Pagkatapos nun, ang laman nito, ham, tapos garnish it with lettuce, pipino, at saka tomato. Iinit natin yung pita bread. So, init mo siya. Ito kasi gawa to mismo ng taga-Iran. Actually, sabagay, hindi na rin kami yung gumawa. Kinukuha lang namin kasi Pero, sa lahat ng kinuhanan ko, ito yung pinaka-the best na nakuha ko. At saka, most economical for So, ang nito, relish it with mayonnaise. Yung mayonnaise namin, homemade din. Cheese sauce. Meron din kaming, yung iba kung gusto nila garlic sauce. Ayan, ayusin natin siya dito sa pita bread. Klaseng lettuce yun, bakit yun? Ito yung lettuce na yung atin, is the local. Yung romaine kasi, at saka yung iba, parang mas masarap siya, nakakainin mo lang siya. Ito yung sinubukan ko lahat. Ito yung pinaka-suit dun sa niya, sa taste. Next is, actually, invitation. Pagkatapos ng tomato. Pagkatapos ng tomato, lagyan mo na siya ng mayonnaise. Tapos yung iba, tinatanong namin kung gusto nila ng cheese sauce. Kasi ang ginagamit namin, instead of the cheese sauce siya. Ito yung dinalagay nila sa French fries. And then, the tasty. Ito yung cheese sauce. Yung una, yun yung mayonnaise namin. Homemade din yon. Yung cheese sauce. Then, pag gusto nila, ito yung garlic sauce. Pwedeng paghaluin yung tatlong sauce. Pwedeng paghaluin yung tatlong sauce. Yung iba, hindi nila pinaghahalo. Yung iba, walang cheese. Yung garlic sauce lang.
Yung iba kung minsan nagre-request sila ng mas maraming vegetables. Kunwari, nagpapadagdag sila ng lettuce, ayan. Pwede rin naman. Ayan. So, ito yung pinaka-finished product ng pita ham namin. Actually, ganito talaga namin siya sineserve as ganito. Pero pag yung mga nagte-take out, saka na lang namin siya linalagay. Ayan, pag gusto nyo, tikman ninyo, gawin ninyo, o kaya, ayan, madali lang siyang gawin, yung pita ham. So, tikman mo naman. Mayroon na kayo iaabot. Ano iaabot yung box na yun? Diba? Pwedeng, kunwari, ilalagay ko. Oo, sige. So, eto, kung sino man, Dapat siya na lang si ate. Tanggalin mo na ng tinto. Cut mo na.